Bago natin simulan ang part 5, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa mga bagong subscriber, welcome po sa inyong lahat. Ipinakita ng asul na bintana na natapos na ang quest. Nakakuha ng gantimpala si Luan at medyo nabigla sa nakuha niya. Ang Clear's Eye ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang kalikasan ng lahat at sa pamamagitan nito, maaari niyang maramdaman ang stealth at subaybayan ang invisibility. Mukhang proud si Strang at nagkomento kung paano nagsisimula ng maging tunay na manlalaro si Luan. Tinanong ni Luan kung alam ba ni Strang ang kasanayang iyon. Ipinaalam ni Strang na ito ay isang bagay na tanging mga manlalaro lamang ang may kakayahan. Ipinaliwanag niya na ang mga kaaway na nagtago gamit ang stealth o invisibility magic ay magkakaroon ng ibang hitsura sa mata ni Luan, at makikita niya sila na may bahagyang outline. Nagkomento si Luan na ito ay talagang kapaki-pakinabang at pagkatapos ay ipinakita ng asul na bintana na na-unlock na ang minimap. Dahil dito, makikita niya ang lahat sa loob ng 500 metrong radius sa paligid niya. Dahil dito, maaari niyang tingnan ang status window ng gustong target at ang impormasyong makikita ay depende sa level ng target. Mukhang masaya si Strang at sinabi sa ating MC na marami pang surpresa. Inutusan ni Strang si Luan na tingnan ang nahulog na ogre at i-activate ang Clear's Eye. Sinunod ni Luan ang sinabi niya. Nagulat siya nang lumabas ang asul na bintana. Nakita niya ang kondisyon ng target na nagsasaad na ang ogre sa harap niya ay isang shoulder blade ogre na may 3 bituin. Na-impress si Luan sa kanyang bagong kasanayan at nagpasya siyang subukan ito kay Professor. Ipinakita nito na ang Professor ay isang 6th class magician at ang iba pang impormasyon ay hindi pa naa-access kay Luan. Sinabi niya kay Strang kung paano limitado ang impormasyon. Ipinaliwanag ni Strang na ito ay dahil hindi siya makakuha ng impormasyon tungkol sa mga tao na mas mataas ang level sa kanya. Sinabi ni Strang na habang lumalakas siya, ang impormasyong makikita ay dadami. Nakangiti si Luan sa narinig. Matapos ang tunay na test ng laban, kumalat ang mga rumors sa akademya tungkol sa pagkatalo ni Luan sa ogre. Tinanong siya ni Jason kung ano ang pakiramdam niya sa lahat ng nag-uusap tungkol sa kanya. Sumagot siya na bago ito sa kanya kaya't hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Biglang may lumapit na isang babae. Ang magandang babae ay nagtanong kung siya si Luan, at pagkatapos ay maraming iba pang babae ang nagpakita. Ipinahayag nila kung gaano kagaling si Luan at binigyan siya ng mga regalo. Nang umalis na ang mga babae, lahat sila ay humiyaw. Tinanong ni Luan si Jason kung gusto ba niya ng mga merienda. Si Jason ay labis na nagulat. Pinagsabihan ni Jason si Luan at sinabi na ang pagkilos niya ay hindi magalang sa babae na nalampasan ang kanyang hiya at nagdala ng lunch para sa kanya. Tinanong ni Luan kung bakit siya ang nag-aalala habang tinitingnan ang mukha ni Jason na puno ng pagkainggit. Ipinakita ng asul na bintana na si Jason Damon ay isang second-class magician na may mataas na potensyal. Sa nakaraang ilang araw, sinuri ni Luan ang lahat. Status at tanging si Jason ang nagpakita ng mataas na potensyal. Sa seryosong tono, sinabi ni Luan sa kanyang kaibigan na subukan pang magpursige at tiyak na magtatagumpay siya sa susunod na pagsusulit. Naguluhan si Jason sa biglaang simpatiya ni Luan. Ipinaliwanag ni Luan na hindi siya nagmamalasakit, sinasabi lamang niya na may mataas na potensyal si Jason. Pinayuhan din niya si Jason na magaling ang kanyang mga kasanayan kaya dapat niyang ibalik ang kanyang kumpiyansa at magtrabaho ng mas mabuti.
Sumagot si Jason, talaga. Tumugon si Luan ng, oo, at pinayuhan siyang huwag lang maglaro. Ito ang nagbigay ng motibasyon kay Jason na maging isa sa top 10. Sa nakakatawa at tapat na tono, sumagot si Luan na mahirap itong layunin. Tinanong ni Jason si Luan kung totoo ba ito, dahil minsan hindi siya makapaniwala sa kanya. Ipinaliwanag ni Luan na nagtataka rin siya kung siya pa rin ba ang Luan na kilala at malapit sa kanya sa nakaraang 6 na taon. Sa kanyang isip, umamin si Luan na minsan hindi rin siya makapaniwala, kaya naintindihan niya si Jason sa bahaging iyon. Sinabi rin ni Jason na may mga rumor na kumakalat tungkol kay Luan, at ang mga rumor ay nagsasaad na makakayanan ni Luan na talunin si Michael Gary Hill at hindi lamang magiging valedictorian kundi pati na rin ang kinatawan ng akademya. Nagkunwari si Luan na hindi niya ito pinapansin at iniimbita si Jason na pumasok. Hindi makapaniwala si Jason na hindi niya ito pinapansin, lalo na't ito ang taon ng Grand Festival sa ika-5 buwan ng bawat taon, kung saan nagtitipon ang mga kinatawan mula sa mga kilalang paaralan at ginaganap ang isang magic festival upang tukuyin kung sino ang pinakamahusay sa kanilang mga sarili. At tuwing 8 taon, nagtitipon ang Olympiad ng lahat ng mga magician upang tukuyin ang pinakamagaling na magician. Kapag nag-overlap ang dalawang kaganapan, tinatawag itong Grand Festival. Ang Grand Festival ay isang pambansang kompetisyon para sa pinakamatalinong estudyante mula sa mga pinakasikat. Ang nagwagi ng Grand Festival at kanilang akademya ay hindi lamang makakatanggap ng malaking halaga ng pera, kundi maaari rin silang makatanggap ng iba't ibang pribilehiyo. Dahil dito, may limitasyon kung ilang estudyante ang maaaring makipagkompetensya, isang estudyante para sa individual na kompetisyon at 30 estudyante para sa mga grupong kompetisyon. Sa kabuuan, 31 pinakamahusay na estudyante sa akademya ang maaaring makipagkompetensya, at ang isa na makikipagkompetensya sa individual na kompetisyon ang magiging kinatawan ng akademya. Sa cafeteria, nagsimulang magtanong ang mga estudyante kung sino ang magiging kinatawan para sa taong iyon. Isang estudyante ang nagtanong kung si Michael na naman ang magiging kinatawan. Sumagot si Jason na si Luan ang magiging kinatawan. Isang estudyante ang nagsabi na si Luan lamang ang nakatanggap ng 100 puntos mula kay Kingram, at pinaalala ni Jason sa lahat ang performance ni Michael noong mga panahong siya ay dumalo sa festival. Naalala ng mga estudyante na bumagsak si Michael sa grupong kompetisyon at pang-4 sa 5 sa individual na kompetisyon. Kaya naman ang kanilang akademya ay tinawag na huling akademya, na nangangahulugang ito ang akademya sa huling pwesto kung saan ang mga estudyante ay hindi makakipagkompetensya, maging individual man o bilang isang koponan. Isang estudyante ang nagsabi na ang tanging paraan upang makatakas sila sa palayaw na iyon ay si Luan. Tinanong nila si Luan kung ano ang palagay niya tungkol dito. Sumagot si Luan na hindi pa tapos ang pagsusulit. Alam niyang maaga pa upang maging kumpiyansa at excited. Sa huli, ang sinumang makikilahok sa Grand Festival ay batay sa mga marka sa pagsusulit ng unang semestre at rekomendasyon mula sa mga propesor. Ang ika-4 na pagsusulit, ang 1v1 km, ay darating pa. At iyon ang dahilan kung bakit kailangang tumutok ni Luan sa susunod na pagsusulit. Sa katunayan, ang lahat ng iniisip niya ay, ang talunin si Michael. 4 na araw matapos ang ikatlong pagsusulit, ang tunay na combat test, nagpatuloy si Luan sa kanyang impyerno na pagsasanay at sa wakas ay nakamit ang 1,000 lakas. Nakuha niya ang titulong, "Preparations are over."
Excited si Strang dahil hinihintay niya ang araw na ito. Tinanong niya si Luan kung handa na siyang simulan ang pag-level up. Ipinakita ng asul na bintana na ang repeatable quest ay na-upgrade sa level 2. Tumalon si Strang at umupo sa balikat ni Luan. Ininform ng bintana si Luan na ang hirap ng repeatable quest ay nadobol habang ang gantimpala ay nag-triplo. Si Strang ay parang Kirby sa puntong ito, sinusipsap ang lahat. Pagkatapos, nilunok niya ang mga kapangyarihan ni Luan at naglabas siya ng isang makapangyarihang aura sa paligid niya. Ang apoy ay napakalakas na nagbigay liwanag sa buong lugar. Nag-wonder si Luan kung ano ang apoy na iyon at sa kanya nakilala ang isang bagay. Samantala, si Professor Elry ay nasa malalim na pag-iisip. Naalala niya kung paano tinapos ni Luan ang ogre at napagtanto ni Professor Elry na talagang nakatulong siya sa taong iyon. Nagtataka siya kung makakaharap na ba ni Luan Ardell si M at mananalo. Ngunit inisip niyang malabo ang pagkapanalo. Kung mangyari iyon, maaari nitong ilagay sa panganib ang pwesto ni M sa Grand Festival at kahit na pahinin ang kanyang posisyon bilang valedictorian. Nais niyang ang pamilya Gary Hill ay nasa tuktok ng akademya, anuman ang mangyari. Balik kay Luan at Strang, ang inkarnasyon ng lakas, si Strang ay umangat sa ranggo 2 at si Luan ay nakatanggap ng dagdag na 200 lakas. Napansin ni Luan na marami na ang naging pagbabago kay Strang. Tinanong niya kung ano ang nangyari dahil ito rin ang dahilan kung bakit umabot sa 1,200 ang lakas ni Luan. Mabilis na tumayo si Strang nang may pagmamalaki at nakangiting mukha. Kumpiyansang inihayag ni Strang na ito ay simula pa lamang. Inisip din niya na tumaas ang hirap at gantimpala. Pareho nilang sinuri ang status window at nagsasaad na ang repeatable quest ay nasa level 2. Nangangahulugan ito na si Luan ay umunlad sa isang batayang antas ng lakas ng katawan na kinakailangan para sa laban. Nagpatuloy ang pagsasanay. Ang layunin niya ay maabot ang 5,000 na punch, kick, spin kick, at 15 kilometro na takbo, kasama ang isang tunay na laban sa pagsasanay. Kung matatapos ito, magkakaroon siya ng gantimpala na dagdag na 30 lakas. Sinabi ni Luan na ginagawa na niya ang pinataas na halaga ng pagsasanay, kaya't hindi ito magiging masyadong mahirap, pero nagtanong siya kay Strang tungkol sa tunay na combat training. Sumagot si Strang na kaya niyang maging anuman. Naalala ni Luan na sinabi ito ni Strang, kaya't ipinaliwanag ni Strang na mula ngayon, maaari na siyang mag-transform sa kahit anong anyo, ngunit may limitasyon. Tinanong ni Luan kung kaya bang mag-transform ni Strang sa anyong tao. Sumagot si Strang na kaya niyang gawin ito kapag umabot siya sa rank 5. Ngunit ang perpektong pag-transform sa tao ay magiging mahirap. Tinanong ni Luan kung ano ang maaari niyang gawing anyo, na nagpa-smile kay Strang at tinanong kung gusto ba niyang makita. May dumating na hangin sa paligid ni Strang, at siya ay naging isang buhawi. Ito ay lumaki habang siya ay nag-transform, at nang ito ay matapos, lumabas ang isang nakakatakot na scarecrow. Tinanong ni Strang kung bakit ganoon ang reaksyon ni Luan. Sumagot si Luan na ito ay dahil sa nakita niya na iba sa inaasahan niya. Sinabi ni Strang na huwag maliitin ang mga scarecrow. Tinanong niya kung may ideya si Luan kung gaano siya kapakinabang nang una siyang nagsimula ng tunay na pagsasanay kay Draw. Tinanong ni Luan kung si Strang ang dummy sa tunay na pagsasanay na iyon. Sumagot si Strang ng oo, at upang maging tumpak, siya ang body para sa misyon ni Luan. Kaya't, tinanong ni Luan kung ito ba ay nangangahulugang makikipag-combat training siya kay Strang araw-araw. Sumagot si Strang ng oo.
Idinagdag ni Strang na dahil mahina siya ay nasa antas ng isang third-class magician, ngunit may demonyong hitsura. Inihayag ni Strang na kapag naibalik niya ang kanyang lakas, lahat ay posible. Kung nais ni Luan, maaari pang maging demonyo o dragon si Strang. Nagpasya si Luan na magsimula ng pagsasanay. Tinanong siya ni Strang kung ano ang nais niyang gawing anyo. Sumagot si Luan na dapat siyang maging magician na nag-trigger ng madilim, demonyong ngunit sabik na anyo mula sa oso. Ang nakasama na alaga ay nagtipon ng kapangyarihan sa kanyang paa. Inilabas ni Strang ang kanyang staff. Ininform niya si Luan na kung ang kanyang magic ay tumama kay Luan, ito ay magdudulot lamang ng knockback at hindi makakapinsala. Tinanong ni Luan kung ano ang pakiramdam ni Strang. Inihayag ni Strang na hindi siya tatama ng pinsala. Ngayon, nakikita ni Luan si Strang bilang perpektong kasosyo sa pagsasanay. Kaya't ginawa ni Strang ang unang atake, isang makapangyarihang fireball, ngunit nakaiwas si Luan agad. Habang umiiwas, naisip ni Luan si Mick na maaaring nag-eehersisyo rin tulad niya, at iyon ay nagbigay saya kay Luan para sa araw ng pagsusulit. Sa kabilang banda, tinawagan ni M ang kanyang tiyuhin. Inamin niya na ang anak ng isang ay nagpasakit sa kanya, kaya't humingi siya ng payo mula sa kanyang tiyuhin kung ano ang dapat niyang gawin tungkol dito. Sinabihan siya ng kanyang loser na tiyuhin at sinabi na siya ay medyo mas malakas lamang. Ngunit sinabi ni Mikkel sa kanyang tiyuhin na wala siyang karapatang magsalita ng ganoon ngayon dahil may mga chismis na siya ang nagtaas ng grado ni Luan. Ito ay dahil ideya ito ng kanyang tiyuhin na harapin si Luan ang isang ogre. Nagalit si M, sinisi ang kanyang tiyuhin sa paggawa kay Luan na makakuha ng pinakamataas na marka. Ininform niya ang kanyang tiyuhin na kung malaman ng kanilang pamilya ito, sigurado siyang hindi magiging maganda ang sitwasyon para sa kanya. Ito ay nagpalupit kay Professor Elry dahil parang pinakialaman siya ni M, kaya't sinabi ni M na itigil na ang mga walang kwentang sinasabi at isipin na lamang ang paraan upang ayusin ang sitwasyon. Nag-aalala si M na si Luan ay maaaring maging kinatawan ng akademya sa Grand Festival. Ipinahayag ni Professor Elric na ito ay hindi katanggap-tanggap. Ibinigay kay M ang isang bote. Nagulat si M nang makita ang Herb of Awakening, ang Burning Flower. Ang Herb of Awakening na Burning Flower ay tumutubo sa hilagang lupain ng hallucination. Ito ay isang bihira at mahalagang halamang gamot at ginagamit ito ng ilang tao upang lumikha ng espesyal na elixir. Sinabi ni Professor Elric kay M na kung iinuman niya ito, magkakaroon ito ng awakening effect at makakapagpabilis ng casting times. Ngunit alam ni M na ang side effect ay magiging dahilan upang kalimutan ng tao ang sakit at mahirapang makilala ang kaibigan at kaaway. Sinabi ni Professor Elry na tama siya, sa madaling salita, ang inumin ay gagawing hindi siya makakita ng anuman. Nagkomento siya kung paano si Michael ay nakikinig sa kanyang mga klase dahil alam niya ito. Nilinaw ni M kung gusto ba ng professor na inumin niya ito. Sumagot si Professor Elry ng oo. Ang unang reaksyon ni Michael ay tanungin kung baliw ang kanyang tiyuhin. Tinanong siya ni Professor Elry kung dapat ba siyang magreklamo nang matalo siya sa taong iyon at sa huli ay may tatanggal siya sa pamilya dahil sa pagdadala ng kahihiyan. Nabalisa si M dahil ito ay mapanganib. Alam niyang alam ni Professor Hyle ang kanyang eksaktong limitasyon, at kung mapansin ng Professor ang anumang pagbabago, mahuhuli siya. Pinaalalahanan siya ng kanyang tiyuhin na siya ang namamahala sa drug testing, kaya't
Binigyan siya ng isa pang vial na naglalaman ng potion na magtatago sa katotohanan na inumin niya ang herb. Inutusan si Michael na inumin ang purple vial pagkatapos gamitin ang burning flower. Sinabi niya kay Michael na huwag matakot dahil ito ang kanilang paraan upang umunlad. Tinanong ni Professor Elric si M kung gagawin niya ito o hindi. Mukhang hindi nasisiyahan si M. Sa wakas, dumating ang araw ng 1v1 combat test. Ang lokasyon ng pagsusulit ay sa Mana Barrier Hall. Bawat taon, sa panahon ng 1v1 combat test, puno ang buong lugar ng pagsusulit at nagsimula na ang huling laban sa pagitan nina M at Luan. Lumakad si Luan sa gitna. Ito na ang araw na kanyang hinihintay, ang makaharap si Michael. Sinabi ni Strang sa kanya na alam ng kalaban na malamang na makikipaglaban si Luan sa malapitan, at kung ang kalaban ay nakahanda para dito, magiging mahirap para kay Luan. Nakakatawa na pareho silang may masamang ngiti nang tanungin ni Luan kung ano ang mangyayari kung lumapit siya sa lalaki, at sumagot si Strang na isang suntok lamang ang kailangan.